Hey there, lovies! Welcome back sa ating part 3. Last na to, promise? Hi guys! Welcome to my vlog! So, ito na nga yung day 2 namin dito sa Tagaytay. We woke up early para makapag-breakfast sa ganitong kagandang view. Habang nakatingin ka nga sa view, mapapamuni-muni ka talaga at mapapareflect ka sa buhay mo. Medyo maulan nga nitong umaga na to. Ang lakas ng hangin at umaambon. So, tamang muni-muni kami dyan habang si Carlo nagkakape na nga muna bago siya lumabas para bumili ng breakfast namin. After niya mag-coffee, bumili na rin siya ng breakfast. Diyan lang naman sa tapat ng condo, madami ng tapsihan dyan. So, habang inaantay ko siya, nag-aayos na muna ako since gusto ko nga mag-picture-picture sa open ground sila bago umuwi. After around 30 minutes, dumating na rin naman si Carlo. Sa JT's lang naman siya bumili, kahit medyo pricey, pero sulit, ang dami ng serving. Tsaka, syempre, tested na masarap talaga. Sa sarap nga nung sabaw, inuwi pa yan ni Carlo sa bahay. Ang sarap nga ng kain namin dyan at kwentuhan. Kahit simpleng breakfast lang, pero may ganyang kagandang view at ang sarap talaga ng hangin that moment. After kumain, tinuloy at tinapos ko na nga yung pag-aayos ko para makalabas na rin kami. Waiting na nga lang ako dyan kasi magpipicture din daw siya, so nagsapatos at nagbihis pa nga siya. O diba, ganda-gandahan pa yan siya. Halata namang puyat at maga ang eye bag. At ayan, nasa labas na nga kami. Medyo nakakainis nga kasi akala ko magtutuloy-tuloy na yung magandang araw kanina. Kaso ito, makulimlim na nga at may kasama pang ambon at ang lakas pa ng hangin. Nahulas din tuloy yung kulot niyang babae na yan. Hiya-hiya pa nga siya oh. May mga nagja-jogging kasi that time eh. At ayan, nakakuha na ng lakas ng loob. Nagtanggal pa nga ng jacket. Tiis ganda para sa picture. Pero promise, ang lamig talaga that time. Yung Baguio feels, tapos ang lakas pa ng hangin. Hindi na tuloy mawari yung buhok ko dyan. Daddy's home. Tapos ayan si Carlo, videohan ko daw siya ng pang daddy's home. After nga ako picturean ng photographer ko, ay ng asawa ko pala, nag-walking-walking na nga kami. Nagkwentuhan lang din ng mga bagay-bagay. Pinag-uusapan nga namin na sa lahat ng staycation na napuntahan namin this past few years, dito sa Wind Residences talaga yung the best. Siguro dahil na rin sa location itong condo na nasa Tagaytay. Ang ganda at ang gaan talaga ng ambience. Yung ang sarap lang talaga maglakad-lakad at ang sarap bumalik dito kasama ng mga bata. Dahil masusulit talaga nila yung heated pool at itong open grounds nila. Dito ko kasi nafe-feel yung picnic with the kids na relaxing lang, then wala masyadong tao, ganun. At pagkatapos nga umawra sa labas, dito naman tayo sa may balcony. Itong view na to, yung nagpamahal sa room na to, kaya dapat sulitin talaga natin. After umawra-awra, syempre mga 30 na, nakatulog ulit kami. Si Carlo na nga lang nag-asikaso maglinis ng room at hinayaan na nga lang niya ako matulog. Then pagising, asikaso agad, bihes, pero daming time magtali ng buhok mo. Nakapag-checkout na nga kami on time pero isang oras din yung tinagal namin dito kakaantay sa elevator. Sabay-sabay kasi checkout ng karamihan. Nag-waste na nga lang kami nito. Sumakay na lang kami muna sa paakyat para makababa rin kami. Round trip kumbaga para makababa lang. And finally, after 1 year nakababa na rin kami. Charot. Walking na nga kami nan papunta sa parking. 'Di ba? Siya na nga may dala ng lahat ng gamit tapos papaandaran ko pa ng bakit ayaw niya hawakan yung kamay ko. At ayan, biyahe na nga kami pa uwi. Gusto pa sana namin mag-ikot, kaso may pasok pa kasi ako niya ng 5 PM, kaya kailangan makauwi rin agad. At inabot na nga kami ng traffic, pero dito lang naman yan sa may crossing, and buti na lang nakamotor kami, and buti na nga lang din dito lang naman kami sa may bukana ng Tagaytay. Kung bandang dulo pa, katakot-takot na traffic talaga yung aabutin namin, lalo na ngayon, linggo pa naman ngayon. Nag-stop na nga lang kami dito sa may Colette's para bumili ng ilang pasalubong. Dito na kami bumili kasi tested na talaga na masarap ang buko pie nila dito kahit medyo pricey, at least hindi ka mapapahiya sa lasa. At bumili na rin kami dito sa una naming nakitang bilihan ng pasalubong para dire-diretso na rin ang biyahe namin since may hinahabol nga kaming oras pa uwi. So ayan, biyahe na ulit. Sa point na to, since bandang Tagaytay pa, hindi ko pa ramdam yung init vibes kasi malamig pa yung hangin kaya masaya pa yung babaeng ito.
Pero after 2 hours, ayan na, touchdown Manila. Ang init na vibes. Kita mo naman yung tirik ng araw, 'di ba? Wala na talagang hintuan to kasi dapat makarating kami sa bahay ng around 4 p.m. since 5 p.m. nga yung pasok ko. Mga around 1 p.m. na rin kami nakaalis kasi ng Tagaytay. Manila pa nga lang kami. Grabe na talaga sakit ang puwet ko dyan. Mga bandang Cubao nga, hindi ko na talaga kaya. So, nag-decide kami mag-stop muna sa Sentries. Hindi na kami kumain or what. Talagang nag-stretching lang saglit. Kasi at that time, around 4 p.m. na rin ata. Ayan, sakto. Mga around 4 p.m. nakarating na rin kami sa bahay. Sinurprise nga namin si Kali dyan eh. Syempre, kahit ang tatay ang unang nakita, mami talaga ang unang sinalubong. Nagpahinga nga lang kami saglit at nagmerienda nga lang muna kami. Then, ayan, laban na ulit sa buhay. Log in agad. Literal na keep going talaga. Kahit pagod sa biyahe na para bang hindi galing sa Tagaytay kaninang umaga. Autopilot yan siya eh. O siya, ayun lang yung buong Tagaytay trip namin. So, see you sa next vlog. Bye! Bye guys!